Maaga pa lamang ngayong linggo ng umaga nang maganap ang isang trahedya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 na buhay ng dalawang inosenteng tao. Kabilang na ang isang batang babae na anak ng isang overseas Filipino worker. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, isa sa mga nasawi ay isang 5 taong gulang na batang babae na naghatid lamang ng kanyang ama sa airport. Ang ganitong klase ng insidente ay hindi lamang nagdulot ng at gulat sa mga naroon sa paliparan, kundi pati na rin ng matinding dalamhati sa mga naulila. Bandang 8:55 ng umaga nang mawalan ng kontrol ang isang itim na Ford Everest SUV na nakaparada malapit sa entrance ng departure area ng Terminal 1. Ayon sa paunang ulat ng New Naya Infracorp at ng Philippine Red Cross, bigla na lamang itong umarangkada, bumangga sa railing at diretsyong sumalpok sa mismong pasukan ng terminal. Kaagad na nagpadala ang PRC ng 5 ambulansya at 18 volunteers upang tumugon sa insidente. Sa kanilang opisyal na pahayag, kinumpirma ng PRC ang pagpatay ng isang adult male, samantala 4 naman ang naiulat na nasukan at agad dinala sa San Juan de Dios Hospital. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga masakit na tagpo ang nakita ng marami. Isang lalaking nakasuot ng pulang sweater ang napaupo sa gilid, tila hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang anak. Siya ang ama ng batang babae na nasawi, isang OFW na sana'y aalis ng bansa sa araw na iyon. Ang kanilang paghatid na sana'y puno ng yakap at paalam ay nauwi sa isang hindi malilimutang bangungot. Mabilis na rumisponde ang mga kinauukulan. Dumating si Ramon Ang, Pangulo ng NNIC, sa mismong lugar ng aksidente upang personal na alamin ang pangyayari. Agad niyang inihayag ang kanilang pakikiisa sa mga naulila at tiniyak na sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gastusing medikal ng mga nasugatan, pati na ang pinansyal na tulong para sa mga pamilya ng dalawang nasawi. Sa pahayag niya, sinabi niyang ang pangunahing layunin ngayon ay matiyak na ang mga biktima at kanilang mga pamilya ay mabibigyan ng sapat na suporta sa oras ng kanilang pangungulila at pagdadalamhati. Ayon pa kay Secretary Dizon, batay sa CCTV footage na kanilang napanood, mukhang hindi sinadya ng driver ang pag-arangkada at pagsalpok sa terminal. Ang driver na nooy naghahatid rin ng pasahero ay agad na dinala sa kustodiya ng Philippine National Police para sa masusing investigasyon. Samantala, naglabas na rin ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa rehistradong may-ari ng sasakyan at sa mismong driver. Preventively suspended na rin ng LTO ang lisensya ng driver sa loob ng 90 araw habang nagpapatuloy ang investigasyon. Habang nililinis ang lugar ng insidente at inaalis ang SUV gamit ang tow truck, nagmistulang simbahan ang departure area ng Terminal 1. May mga body bag na dahan-dahang inilabas, habang isang kumot ang makikitang nakalatag sa ilalim ng sasakyan. Ang mga eksenang ito ay nag-iwan ng lungkot at kawalan sa mga saksi sa pangyayari. Sa kasalukuyan, limitado na lamang sa mga autorisadong tauhan mula sa NNIC, PNP at Manila International Airport Authority ang may access sa lugar. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ang mga autoridad upang alamin ang tunay na sanhi ng aksidente. Isa sa mga tinitingnan ay kung may pagkukulang sa maintenance ng sasakyan o kung may naganap na mechanical failure. Gayunpaman, para sa mga naulila, lalo na sa pamilyang nawalan ng batang anak, wala nang sapat na paliwanag o ulat ang kayang punan ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ang kanilang lungkot ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga o paliwanag. Isang OFW na umaasang magtrabaho para sa kinabukasan ng kanyang anak, ngayoy pauwi na upang siya'y iburol.
Isang pamilya na sanay nagpaalam sa isa't isa na may pag-asa at pagmamahalan, ngayon nagdurusa sa matinding pagkawala. Ang trahedyang ito ay nagsisilbing paalala sa lahat ng panig, mula sa mga motorista, tagapangasiwa ng infrastruktura at sa mga tagapagpatupad ng batas, na ang kaligtasan ay isang responsibilidad na dapat laging inuuna. Isang segundo ng pagkakamali, isang saglit ng kapabayaan ay maaaring magbunga ng habambuhay na pighati para sa iba. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, hinihintay ng publiko ang buong detalye ng ulat upang malinawan kung ano nga ba talaga ang nangyari sa araw na iyon.